Welcome to Texas, baby. Billy! Bobs, Billy, Bobs, Billy, Bobs! Si Billy at si Bob! Good morning sa inyo, 7 million viewers. Sana masaya ang mga araw niyo today. Despite of what is happening sa ating Mahalima. Ano po update sa Mahalima? Ang update sa Mahalima, talaga, same tayo ng bias. Okay, sa pagkakaalam ko, literal. Yes. Dami kasi nagtatanong kung sino yung bias ko po. Oo. Tia Mi May. Oo, yan. Ang dami kasi nagtatanong sino yung bias ko. So, ayan. Pinin ko na siya. Malapit sa heart ko. Ayan. Tin ko na siya nilagay. So, ang update sa Mahalima, they are still considering what's the best way na gawin para malagpasan nila yung ano nila ngayon. Buyer's record ko, wait lang. Ready rin ako dyan. Wait lang. Ready ako dyan sa aking bias record. Ang bias record ko ay Lola Baga Lola. Ito ito yung bias record ko. Ito ang bias record ko. Ayan. Ay nako, mga kaps. Sige, may kukwento ko. Talaga, Tia Mi May Top and Shop. Marami talaga nakaka-record si Ken, si Philip. Isa ko na nga yan si Ken. Bakit mo naman isa sa ako? Lola Baga Lola. Oh my God. Susulohin mo. Taga-cornfield ka pala. Tia Mi. Ang ating pinakabunso, si Justin. Bias ko po si Ken, last na nakita ko siya sa Ayala. Congratulations sa iyo, nakita mo ang bias mo. May charismatic. Yes. Our charismatic. Yes, pray na lang tayo. Actually, nakausap ko si Tito Ted at saka si Tita Grace last time. The other day, galing ako sa coffee shop nila. Gusto niyo ba ikwento ko? Ano nangyari? Nakakahiya eh. Okay. And it goes a little something like this. Then, to be honest, malapit lang kasi yun dito sa office namin. 5 minutes away lang siya from our office. Going to Havre de Grace. Ayun, na-miss ko kasi yung nachos nila. Yung nachos, tsaka yung food. Kasi I think nakaka 5-6 times na akong pumupunta. Kasi nga malapit. And to support din Pablo's business. Tapos, sinurprise ko yung AMD, yung 18 Mommies and Daddies, na pupunta ako doon. Gusto ko kasi din pumunta para makita ko yung ni Tito Ted at saka ni Tita Grace. Alam mo kung malungkot sila, pero gusto kong magbigay ng comforting word sa kanya bilang mami na rin. Nararamdaman ko yung nararamdaman nila, and I'm sure lahat din ng mami. Iyak tuloy ako. Yun. So, ayun. Tawa muna tayo kasi nag-iyak na ako. Ayun, punta ako doon. Stop na nga tong kwento na to. Ayoko na nga. Ang main purpose ko pagpunta doon is to give comforting words to Tito Ted and Tita Grace. And additional na lang yung gusto ko rin talagang kumain. Na-miss ko rin talaga yung food nila. Chika-chika. Ay, sorry naman.
Pagdating ko doon, syempre umorder ako ng favorite ko, nachos at saka ice caramel macchiato yung in-order ko. Kachika ko yung 18 mommies and daddies sa group chat namin. So may mga request sila na pakita ko daw yung ambience ng store, ng coffee shop. So I took a quick video on that. So sa kanila. So pero yung pagdating ko, yung pagdating ko ng mga 5 o'clock, ang daming tao. Puno, ang saya. Puno yung coffee shop. Natuwa naman ako. Kasi as in nag-waiting ako talaga. Lumabas muna ako. Kasi puno eh. Puno yung coffee shop. So, na-happy naman ako. Tapos, nakita ko yung si Tito Ted at si Tita Grace. Siyempre busy, maraming hindi ko na muna sila in-approach. So, dinedma ko lang. Ayoko kasi sila tignan. Alam mo yung feeling na pag tinignan mo sila, mararamdaman mo yung mararamdaman nila. Ayan, dinig na ba ako? Lalapit ko na lang. Ganyan ba kalapit? Okay sa inyo? So, ayun, nandun na ako. Then, kain ako, chika-chika, hanggang sa unti-unti nag-aalisan na yung mga 18. Wala si Pablo that time. Ang nandun lang yung standee niya. Nagpicture lang kami nung standee niya. Although, we took pictures bago ko, mamaya na yun kasi ending yun eh. Huwag na lang tapusin ang kwento. Joke lang. Ilighter na lang muna natin ng kasi medyo na-carried away na ako. Pwede nyo naman i-share yung live. Okay lang. Sinishare ko lang yung experience ko. Yung nangyari nung nagpunta ako ng Havre de Grace. So, kain, hanggang sa unti-unti, nawawala na yung mga customers. Siguro, ang naiwan na lang, isang group na lang yung naiwan na kachika ni Tito Ted. Ang saya naman kausap. Ang saya ng kausap ni Tito Ted that time. Tapos, hanggang sa, ayoko pa rin tignan sa face si Tito Ted at saka si Tita Grace. Hindi ko pa rin kayang tignan. Alam mo yun, basta ganon. May mga messages sila sa group chat na gusto nilang isabihin ko kay Tita Grace o kaya kay Tito Ted. So, which is, yun naman yung original plan ko. Kumbaga, comfort ko, i-give ko yung support natin sa Mahalima, na talagang full support talaga tayo all the way hanggang sa huli. Whatever may happen, yun talaga yung talagang gusto namin iparating Mahalima sa kanila. And of course, 18, I'm sure yun din ang gusto nyong ibigay na message. Iisa naman yung tibok natin to support talaga Mahalima para mag-continue yung talagang pag-bloom nila as an artist and as a group, as a Pinoy group na sobrang nakaka-proud talaga maging Pinoy. When we are watching them performing, okay. Wala nang ganong tao. Ako na lang, meron pa yung katabing table ko, may magjowa doon, kumakain. Sana na all may jowa. Charot. Kumukuha lang ako ng tiyempo. Though, patapos naman ako, hindi ko na, alam yung first time kong naubos yung ganong karaming nachos para lang makakuha ko ng buwer. Ang dami lang serving ng nachos nila, tsaka as in, pang 2 person, pang 2 packs, pero naubos ko ng very light. Pero may natira pa rin ako kasi hindi ko kaya kainin lahat. Bumubuelo na ako. Pero nung na yun, nung time na yun, daily summer story, it's really nakakaiyak. Though kailangan natin maging strong. And ang wish ko lang, doon marami tayong questions, marami tayong gustong malaman. Pero for me, I suggest, let's just keep quiet and pray. Kasi wala tayong, kasi legal matters yan. So, legal matters, as for me, wala akong right na sabihin sa kanila kung ano yung tama o mali. Basta ako, I keep quiet. And support pa rin, whatever their decision will come out. So, yun lang tayo. Huwag na nating dagdagan yung
yung pay, huwag na natin dagdagan yung fuel or kung meron man na, basta malalaki na tayo, 18. Kumbaga, we are old enough to know what's better things to do para makasupport sa kanila. So, sabi ko, eto na siguro, kakalmahin ko muna yung sarili ko. Tapos, lalapitan ko sila. So, pagkatapos ko kumain, nagpa-take out ako ng isang spam silog. Kasi ang sarap ng spam silog nila doon. Ang sarap. With sliced tomato and cucumber. Pang balance. Di ba? Pero advertisement tayo. Habang inaantay ko yung take out ko, nagbayad na ako through GCash, and then kanilang server, si sexy girl ang tawag ko, si pretty girl ang tawag ko doon. Maganda silang mga customers. And then yun nakabayad na ako, naka-ready na yung take out ko, aalis na lang ako. Ngayon, nagpaalam muna ako kasi parang ang awkward na at this very moment time of dito, yung scenario, parang ang awkward, magpa-picture, parang napaka-insensitive ko para magpa-picture pa, and then to have a smile with them, parang naisip ko lang na awkward. So, ang ginawa ko, nagpaalam muna ako sa server kung pwede. Sabi naman ng server, sige ma'am, okay lang po, pwede naman po, tinatanggap naman po nila kung gusto niyong magpa-picture. So, ayun, nagpa-picture na ako. So, kinumpose ko na yung sarili ko. Kung ano, naka-ready na yung sasabihin ko. Ayun, hanggang sa compose na ako, ready na ako, alam ko na yung sasabihin ko, kausap ko. Kasi wala ng tao eh. So, hindi na nakakahiya, kumbaga, kami na lang yung nandun. So, yun, pagtayo kong ganyan, think about, sorry, hindi ako staff ng, ng SB19. I wish I am a staff of 1Z Entertainment. So, hindi na SB19 ha, pa-disregard na lang po yung SB19. Think about Zoo. Let's use Mahalima instead. Okay lang. Thank you. So yun, tuloy ko na yung kwento ko. Tumayo na ako, and then nakita ko si Tita Grace, malapit siya sa may pinto, may entrance yung coffee shop. May kachat siya or nagsusulat yata or something. Tapos si Tito Ted na andoon sa kabilang area, sa may couch, ando si Tito Ted, parang meron din ginagawa. Ngayon, eto na. Pag-tap ko ng likod, ng shoulder ni Tita Grace, pag lingon niyang ganun sa harap ko, oh my God, nakakahiya talaga. Sobra nakakahiya. Yung pagtama pa lang nung mata ko sa mata ni Tita Gemma, ni Tita Grace, hindi ko alam kung anong nangyari dahil, alam yun, sobrang humagulgul ako. Sorry talaga. Grabe, humagulgul ako. Nagulat si Tita Grace na parang pinipigilan din niyang umiyak. Ano yun? Feeling na gano'n. Tapos, sabi ko, Tita Grace, sorry po. Sabi ko, wait lang. Sabi ko, Tita Grace, on behalf of AMD, 18 Mommies and Daddies, we promise to support Mahalima until the end. Actually, SB19 pa nga yung nasabi ko. Nag-sorry na lang ako. Sorry po. We promise to support Mahalima hanggang sa huli. Yun ang nasabi ko. Tapos, sabi nga ni Tita Grace, naku, salamat. Salamat sa inyong lahat. Sabi ni Tita Grace. Tapos sabi ko, sorry po, nauna pa akong umiyak sa inyo.
Tapos sabi niya, oo nga, sa totoo lang, ako, pinipigilan ko na, iniiwasan ko na rin talagang umiyak. Sabi ni Tita Grace. So sabi ko, Tita Grace, pwede ko bang pahag? Hinag ko siya. Naghag kami. Tapos, ayun. Sobrang mahigpit yung yakap namin. Kaya talaga ang gustong i-request ni Tita Grace. So sabi ko, don't worry po Tita Grace. Kasama po kayo sa prayers namin lahat ng 18. Palagi po kayo kasama sa prayers namin. And let us all be strong. And strong in faith in God. And strong ang faith sa Mahalima. So, yun lang ang pwede natin, the best na pwedeng gawin. Mag-pray tayo. So, yun nga. So, okay na. Pero talagang nahiya ako dahil ako pa yung unang-unang sumabog yung luha nung nag-eye contact na kami. Kasi nakikita mo sa mukha ng Tita Grace na alam mo yung pinagdadaanan. Siyempre, as a mother also, ramdam mo yung pain, ramdam mo yung struggle, di ba? Ramdam mo yung pinagdaraanan ng anak mo, di ba? So, ayun. So, okay na. Okay na kami ni Tita Grace. So, ayan. So, after nun, pinuntahan ko naman si Tito Ted. Pagpunta ko doon kay Tito Ted, sabi ko, hi Tito Ted. On behalf of AMD po, hindi pa ako nakakatapos magsalita on behalf of AMD. Sabi agad ni Tito Ted, oh, ba't mo nagkaiyakan pa kayo doon Tapos tumawa pa siya. Oo nga po, Tito Ted, pasensya na po. Talagang hindi ko na po napigilan. Kasi nauna pa nga akong umiyak kay Tita Grace. Sabi ko gano'n. Sabi ko, okay lang yan. Gano'n talaga. So yun nga po, Tito Ted, on behalf of AMD and all the 18s, we promise to support Mahalima all the way. And hanggang sa huli po. Yun po yung promise namin. Tapos yung sobrang nag-thank you si Tito Ted. Makakayanan natin yan. Let us all give our trust to the Lord. Yun ang sabi ni Tito Ted. Mag-pray tayo. Huwag natin dagdagan yung problema. Huwag tayong maging cause ng kahit ano pa mang confusion para sa Mahalima. Ayun ang nangyari. Sinare ko lang sa inyo. Praying every day for Mahalima and wag na nating dagdagan yung wag na nating dagdagan yung problema. Kung wala tayong alam, wag na tayong magdagdag ng kung ano-ano pang issue. Kasi kung alam nyo naman na hindi makakatulong sa issue, wag na tayong mag-cause or mag-create ng something that's will gonna damage the Mahalima. Be positive and wait for the good news. Kayang-kaya naman ng Mahalima yan. Kayang-kaya ng Boys and Diyos ko sa dami ng kanilang pinagdaanan, di ba? Sobrang kayang-kaya nila yan. At meron silang staff and managing operations, managing operator na talagang magandang mag-handle ng kanilang company. Strong yan ang aking bias. Okay, thank you so much sa nag-send ng flower. May flower tayo today. Musta naman po kung siya. So, muna sila? Quiet muna sila. So, I'm sure nag-meeting sila para ma-resolvehan yung Pero, from what I've read, kasi, which is true naman kasi Showbiti is the company. It's just between the two, the company and the employee. So, yun ang pagkakaintindi ko. Employer is the SPT and the employee is the voice. So, parang ganun lang. So, kung talagang gusto talaga pa rin nilang gamitin yung SB19, pwede nilang yung bilhin. Parang something like that. Or magbayad sila ng royalty for the name SB19. Kasi it is under and patented originally to the company, which is the SBT, the Showbiti.
Yun ang pagkakaintindi ko. Please correct me if I'm wrong. O meron din tinatawag na royalty. Parang pwede nila yung gamitin kasi magpapayad sila ng royalty. Parang gano'n. Diba? I am not a lawyer. I don't know how it goes. Pero sa labasa ko kagabi, ganun daw yun. And nangyari na rin yan sa ibang boy band, sa ibang celebrities. I don't know kung may nakapanood din sa inyo. Nangyari na sa Backstreet Boys, NSYNC, pero bakit ayaw na siya ipakanta ang mga kanta nila is yes, it's still low sell, it's still the same kasi naglabas nga ng cease and desist order si SBT na included kasi yung kanta nila doon sa SBT. So kahit siya yung composer, still it's under the company SBT. So may right talaga si SBT na gawin yun. So let's all just be understandable and understanding sa lahat ng nangyayari. So marami tayo talaga confusion, marami tayong question. So yun lang, dasal lang tayo. Huwag tayong mag-put ng something na ikakasira pa, na ikakadagdag pa ng problema ng ating mahalima. So that means lahat ng concert nila Asia cancel. So they are trying their best to work it out. Kasi syempre, ayaw naman nila yung mga ganun, low sell. Napansin ko nung sa Pepsi, yung Pepsi Pulse. So sabi ko, bakit iba yung individual introduction na sinasabi ni Baby Bro, ni Josh, jowa ko, charot. Iba na yung individual introduction na binibigay nila. Napansin ko, yung pagkaka-mention, di ba, sinasabi mga pangalan. Tapos si Stel, forever boyfriend na siya. Si Josh, ultimate bias wrecker na siya. Instead of most charismatic, si Ken lang, si Jaja lang, si Pablo, and we are, hindi na gumanon si Pablo. Ano lang ni Pablo, after nang nagsabi lahat ng mga name, sinabi lang, we are SB19. So, wala nang, hindi na lively, hindi na parang binigkas na lang yung, and we are SB19. Ganun lang, ganun kakaswal lang niya, binigkas. I'm your ultimate bias rocker, Josh! What's up, Pepsi fam? It's your forever boyfriend, Stel. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Pablo. Good evening, everyone. I'm Justin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Ken. Kami po ang SB19. Maraming salamat po. Unang-una sa lahat sa Pepsi family. Sobrang nagpapasalamat sila. Si Tito Ted at si Tita Grace. I'm sure thankful din all the mommies ng mahalima sa atin. Basta walang bibitaw. Let's keep on praying, let's keep quiet, let's wait. Huwag tayong gumawa ng anything na ikakadagdag ng problema ng mahalima. Yan, makakayanan natin yan. Mahalima all the way, yes. Mahalima all the way. Kaya yan. 1Z and Mahalima and 18 at the back. Supported 80. Hindi na sila matitibag. Kumbaga sabi ko nga doon sa post ko sa Twitter, let's take control of our hearts and our mind and everything will be fine in God's will. Diba? Ganun lang yon. And another one, sabi ko nga doon sa latest tweet ko, name can be changed, but the individuality, talent, and creativity that builds a perfect moves and harmony, these young men cannot be stolen. Diba? Kumbaga sabi nga sa Gento, hindi ka basta-basta makakakita nito. Oo, prayers can divert situation bad or worse. Yes, it is your true, Lola Baga Lola. You are very true. Be positive sa lahat ng nangyayari. Though it really hurts. It really hurts.
it's painful for a parent, you know, para for us 18 also, painful yung nangyayari. Pero, kumbaga sabi nga sa podcast, ang problema, nandyan lang yan, daanan lang yan. Sabi nga sa podcast ng Voice, di ba? Ay, ako ginagawa ko, pag papasok na ako sa work, kasi nakamotor ako eh. So, i-open ko na yung open ko na yung podcast nila. So, listen na ako doon hanggang makarating ako sa work. Eh. Nakikitawa ko dun sa mga pinag-uusapan nila. Ang saya sa feeling. Try nyo yun. Pag makinig na lang kayo ng podcast. Kumbaga, sabi ni Ken, it is what it is. Okay, thank you so much. Bye everyone. Update ko kayo. Pagka may mga bagong update, mag-live ako ulit, ha? Bye! Ingat kayo palagi.